Okay, magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Purihin natin ang Diyos na buhay na buhay. Amen? Amen. Amen. So, magpatuloy na tayo. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga, be glad when you have many trials. So, sa ating pamumuhay, kung minsan matumal yung hanap buhay natin, matumal yung negosyo natin, yung yung pinagkukunan natin ng makakain ay matumal. Iyan ay mga bagay-bagay na pagsubok sa atin bilang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, no? Meron tayong mga pagsubok na tulad ng mga sakit, no? Hindi natin maiwasan yon na meron tayong mga iba't ibang sakit at iyon ay mga pagsubok sa ating buhay. Ngayon, ang bakit sinasabi niya, be glad when you have many trials. Dapat tayong magalak daw kung meron tayong nakakaranas tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Bakit kaya? Sige, papatuloy natin. Ayon kay Apostol Pedro sa kanyang unang sulat, chapter 1, verse 6, alam natin na si Apostol Pedro ay nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok ito. Siya ay hinuli, ikinulong, hanggang siya ay pinalaya ng mga anghel ng Diyos. At yun, yung mga pagsubok na yun. At ano pa yung mga pagsubok na dinaanan ni Apostol Pedro? Yung kanyang kamatayan. Yun yung mga pagsubok. Sabi ng ating ni Apostol Pedro, be glad about this. Even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of many kinds of trials you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Yun pala, kaya tayo dapat magalak sapagkat doon pala sa mga pagsubok na dinadaanan natin, mga sakit natin na hindi magamot-gamot, hindi gumagaling, yun pala ay palatandaan na tayo yung pananampalataya natin ay tunay, no? Ginto yung pananampalataya natin. Okay? So, kaya niya na isulat ito ni Apostol Pedro dahil siya ay nakaranas na mga iba't ibang pagsubok sa kanyang pagmiministeryo, no? Sa paglilingkod niya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, yun pala, kung nakakaranas tayo doon, ay nasusubukan na yung pananampalataya natin ay tunay. Bakit kaya? Sapagkat, kahit na mayroong mga ganung bagay, patuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. No? Nandito pa rin tayo nagtitipon. Kahit na meron tayong iba't ibang problema sa ating buhay, still, meron pa rin tayong panahon na nakikipagtipon sa ating Panginoong Jesucristo. Patuloy tayong nanatili sa ating Panginoong Jesucristo kahit na meron tayong mga iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya pagpatuloy natin. Kay Apostol Santiago, kay Apostle James, chapter 1, verse 6. Happy are those who remain faithful under trials, because when they succeed in passing such a test, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. You see that? So, natural sa ating mga na tayo nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, natural na meron tayong mga pagsubok. Habang tayo ay narito sa lupa at tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo na tayo nananatili sa Kanya,
makakaranas talaga tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Bakit kaya niya isinulat yan? Kung minsan, sa isang movie na si Apostol Santiago lumapit kay Jesus. At si Apostol Santiago ay siya ay tinatawag na James the Great. Bakit siya James the Great? Kasi papilay-pilay siya. Hindi normal ang kanyang paglakad. Kaya lumapit kay Jesus Christ, sabi niya, Lord, sabi ninyo, kaming lahat ay makapagpagaling. Bakit hindi po ninyo ako pinapagaling sa ating kondisyon? Kasi hindi normal yung kanyang paglakad, papilay-pilay siya. Sumusunod pa rin siya kay Kristo. No, so minsan tinanong niya ang ating Panginoon si Kristo dahil doon sa kanyang mga pagsubok sa buhay na hindi normal yung kanyang paglakad. Sabi ng ating Panginoon si Kristo, no, you can be healed, sabi niya. I can heal you anytime. Pero sabi ng ating Panginoon si Kristo sa kanya, hindi mo dapat ikaw ay magalak at ikaw ay magpasalamat. Kahit ganyang sitwasyon mo, ganyan ang kalagayan mo na hindi normal yung paglakad mo, nakakapaglingkod ka pa rin sa ating Panginoon Diyos. And that is miracle. So, kung tayo mayroong mga iba't ibang pagsubok o mabibigat na problema sa ating buhay, ngunit patuloy pa rin tayo, nananatili pa rin tayo sa ating Panginoong Jesucristo, yun ay milagro na nagagawa natin bilang nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? At balang araw, sabi niya rito, sabi ni Apostol Santiago, they will receive as their reward the life which God has promised to those who love Him. So, later on, sabi ng ating Panginoon Jesucristo kay Apostol Santiago, darating araw, ikaw ay gagaling din. Yun yung kanya. Kaya nga, so tayo mga nananalig o nananatili sa ating Panginoon Jesucristo na may iba't ibang pagsubok, ay tayo tatanggap ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Now, ito yung promesa ng Diyos sa ating bilang nananalig at naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sana naintindihan natin ito. No? Halimbawa, itong si anak ko si Rona. Hindi pa may pasapasa yung ganito. That is sufferings. Anak, sufferings mo yun. Pero at least nandito ka pa rin na nakikipagtipon sa ating Panginoong Jesucristo. Ako, 24/7 yung sakit ng likod ko sa aking likod. Pero ako'y patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. And ano yung nagagawa ko? That is miracle in my life. Kaya nung pumunta ako sa St. Luke Hospital, sa Makati Medical Center, sabi ng doktor sa akin, yung sufferings mo ay ialay mo sa ating Panginoong Diyos. Totoo naman. No? Na kahit na meron ka akong sufferings, meron akong pains, still naglilingkod pa rin ako sa ating Panginoong Jesucristo. So lahat tayo may mga iba't ibang pagsubok sa buhay. No? Ito, may share ko sa iyo, anak. Nung binigyan na ako ng permanenteng item ng Panginoon Diyos, hindi na ako bumitaw sa Kanya. Ako'y naglingkod totally sa ating Panginoon Diyos. Ano ang may offer mo sa ating Panginoon Diyos kung nakatanggap ka ng higit na gantimpala sa Kanya? No? Of course, yung pananatili mo ng paglilingkod sa Kanya. So, yun yung suffering. Meron pa akong nung minsan bumibili ako sa pharmacy ng Barro, naisip ko, Lord,
pag binigyan mo ako ng permanenteng trabaho, maglilingkod ako sa iyo. Kung ginawa niya yun. So, meron kang handog sa buhay mo. So, yung buhay mo ay handog mo sa ating Panginoon sa Kristo. No? Although, nandito kayo sa ito, na patuloy kayong nakikipagtipon sa ating Panginoong Kristo, patuloy kayong nananatili sa Kanya, although kahit na meron tayong mga iba't ibang sufferings na tinatawag na trials. Hindi ka pumasa ng board, hindi ka gumagaling sa sakit mo, hindi maganda yung hanap buhay mo para may makakakain yung pamilya mo. Pero nandito pa rin tayo na naglilingkod. At tayo matatag pa rin sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo. And that is miracle. Yan yung pinakadakilang milagro na ating nagagawa sa ating buhay. Amen? Amen. Sana naintindihan natin yan. Kaya nga, meron diyang Christian. Nung hindi siya pumasa ng board, hindi na siya nag-church. Hindi. Kundi, nakikita ko ngayon na kahit na ganung mga bagay na i-encounter natin yung pagsubok na yun, nandito pa rin tayo. Nananatili pa rin tayo rito. No? Yan. Remember na makakatanggap tayo ng gantimpala mula sa Diyos. Ito yung buhay na walang hanggan. Okay? Yan ang promise sa atin yan. No? Ng ating Panginoong Kristo. Amen? Amen. So, God bless us all. Amen. Amen. Amen.